Mr. Liz patuloy pa rin na magpapairal at magpapainit pa rin sa ng bahagi ng bansa, kabilang na ang silangan ng Southern Luzon, Northeastern Luzon, damay na ang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Central Visayas. Panibagong coronal mass election mula sa haring araw, inaasahang magdudulot muli ng minor geomagnetic field. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 6, 2024. Ang oras nating voice from umaga ay alas 10:22 na o 23 na ng umaga. Stationary na makakaranas pa rin tayo ng fair weather, maaraw at maalinsangan dahil nga po sa umiiral natin na easterlies pa rin na umiiral na sa halos buong katimugang parte ng bansa. At yung mainit na temperatura ay unti-unti na rin nararamdaman dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon, kagaya na lang kahapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po, klaro at few clouds pa rin. So asahan pa rin ang maalinsangan dito sa Metro Manila, ilang panig ng Central Luzon at ilang bahagi rin ng Southern Luzon area hanggang Visayas at Mindanao pa rin. Pero yung inaasahan natin na mas maulap sa silangan ay magpapatuloy dahil expected ang water vapor dahil na rin sa easterlies. Sa lowest temperature na ating naitalak, kaninang 5:57 AM, pinakamababa na po ang 25.2 degrees Celsius ang naitala namin dito sa May Caloocan base sa aking weather station. At kahapon ay napakamalinsangan ang naitala sa amin na nasa 35.2 degrees Celsius kahapon ito ng hapon 1:13 PM. Ibig sabihin lang niyan ay mataas din ang aming heat index na umabot na ng 44.1 degrees Celsius, ang grabing init pandama sa amin sa Caloocan kahapon. Pero kung sisilipin naman natin sa data feed mula sa iba't ibang weather stations ni Pag-asa, ay makikitang pangalawa lamang ang Tuguegarao City na nasa 42 degrees Celsius lamang ang naitala nilang pinakamataas na heat index. Di gaya sa amin sa Caloocan na umabot po ng 44 degrees Celsius ang grabing init sa amin kahapon. Pero pagdating naman sa total highest temperature ay nangunguna ang Tuguegarao na nasa 36.4 degrees Celsius na grabing init na po dyan. So ibig sabihin nararamdaman na po talaga ang hot dry season natin maging sa bahagi ng Northern Luzon unti-unti. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 16 degrees Celsius na po ang pinaka-lowest temperature na po nila dyan sa Baguio. So, balik na po sila halos sa dating nilang temperatura na naglalaro sa 16 to 17 degrees Celsius ang kalimitang nagiging temperatura nila. Kapag dry season, kung di ako nagkakamali, pinakamataas na sa Baguio ang umaabot ng mga hanggang 24 to 25 degrees Celsius. Kung hindi ako nagkakamali na pinaka-lowest na sa kanilang tuwing hot dry season sa atin. Sa inulan naman ng Balera radar site naman daw, ang inulan ng light rain showers lamang hanggang 1.2 mm ang total rainfall. So halos walang naitala ng mga malakasang pag-ulan. Bagamat sa may bandang Mindanao ay inulan sila ng malakas-lakas dyan. May mga typical kasi sa may bandang Davao region ay hindi gumagana ang mga weather stations si Pag-asa kaya hindi masyado nakakapag-record. Lalo na sa may bandang Davao City at dyan sa may bandang Digos. Sa bandang Zamboanga Peninsula meron. Kaya lang hindi naman inuulan masyado doon kaya walang naitalang pag-ulan sa parte na yan ng Zamboanga. Pero sa may bandang Davao City kasi may mga inaasahan at sa mga ilang parte ng Davao region ay alam ko inuulan dyan. Wala nga lang weather stations na nai-record dyan sa bahagi na yan yung records ng ating ginagamit. So walang data feed para sa bahagi niya ng Davao region. Pero expected inuulan diyan sa kanila since kahapon. So far wala naman tayong ibang anomaly na nakikitaan sa ngayon. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na nasa 69% na po ito. So tumataas ito ng 3% pero medyo bahagyang bumababa po o mababa ang ating humidity. So expected yan na magiging drier ang ating inaasahang maghapon.
Ang atmospheric pressure natin ay unti-unti na rin mas bumababa at 1,012 hectopascals na po, and steady ito since last hour. Hindi rin maganda ang ating air quality pa rin at nanatiling nasa moderate air concentration ito at 26.10 micrograms per cubic meter or 81 ang index. Mataas-taas po ito halos. Halos unhealthy na siya halos. At magmas na lamang po tayo dahil expected pa rin ang tuloy-tuloy na thermal inversion sa itaas. Hindi kagad nakaka-disperse yung pollution o air pollution natin sa ibaba. Sa ating low tide status, may 7 hours and 20 minutes po sa maximum high tide. So, mababa po ang ating level ng karagatan sa may Manila Bay. So, gaya ng dati, ay layo-layo pong muli. Diyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. At nakakalungkot nga lang ay yung kahapon ata yun ay nagkaroon na naman ng vessel collision mula sa ating PCG o Philippine Coast Guard at sa mambubuli na Chinese vessel at nagkaroon na naman ng water cannon sa ating mga maliliit na vessel na maghahatid lamang ng supply dyan sa may bandang Ayungin Shoal. So ano bang magiging aksyon ng ating gobyerno rito? Ay wala na po tayo dyan sa bandang politika. Pero nakakabahala lamang ang pagiging sobrang agresibo na po ng mga Chinese dyan sa atin, sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Samantala sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:09 AM at inaasang lulubog po mamayang 6:05 PM. Ang ating namang waning crescent na po at 23% na lamang illuminated na sinag ng buwan. Sisikat po yan bukas ng madaling araw na at 3:25 AM at lulubog na naman ito kinabukasan naman na ng hapon na at 1:50 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas na po ng Huwebes po yan, stationary na magiging maklaro po ang ating himpapawid daw ang halos maghapon. So expected ang tuloy-tuloy na alinsangan. Ganon din bukas pero may mga partly cloudy ang ating maghapon. Walang naka-forecast na chance ng pag-ulan. So probably isolated rain showers po ang inaasahang mangyayari dito sa bahagi ng Metro Manila at iba't ibang parte ng Northern Luzon. Highest and lowest temperature expected natin talaga dyan ay maglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius, which is yung kahapon ay pumasok nga po yung forecast dahil umabot nga po ng 35 degrees Celsius dito sa amin sa Caloocan. So nangyari po yung forecast kahapon. So ngayong araw ay asahan din na aabot sa 35 degrees Celsius ang inaasahan nating highest temperature dito sa Metro Manila at lowest naman maglalaro sa 24 to 24 degrees Celsius ang magiging flat lowest temperature natin sa parting Metro Manila at Central Luzon, anywhere else. Samantala sa space weather, despite na tahimik naman o kalmado ang ating geomagnetic field sa ngayon at mababa naman ang forecast ng possible solar radiation at radio blackout na mababa lamang sa 15%. Pero nakitaan natin ang Solar Lasco C3 section ay nakitaan ng pagbagong CME release mula kay Haring Araw. Ayan po, kung sisilipin natin. At kung sisilipin natin sa Lasco Corona, yung pinaka-latest niya, ayan, makikita natin, ayan o, bagong CME plasma na naman ang inirelease. Ayan o. Medyo towards ito sa Earth, pero habang lumalapit ito sa Earth, medyo pamintis ng pamintis yung ano niya, arrival niya. Pero at least may malakasan pa rin yung plasma niya. O. Ayan o. So, nagsimula itong mag-release oras sa atin sa Pilipinas, mga 8:16 AM. Yan, 8:16 AM po nagsimula. 16 to 18 8:06 o hanggang 8:08 AM. Oras natin yan sa Pilipinas. Yung nag-release ng panibagong CME ang Haring Araw. So, take note yan. Antay lamang natin konti na nag-load at kung titingnan natin sa snapshots ay nag-release na naman ng panibagong CME ang Haring Araw. So mga probably mga within 8 hours siguro or 8 minutes ay mararamdaman natin ang possible na geomagnetic field. Although yung sunspots niyan, kung sisilipin natin sa ating sunspots monitoring, na malilit lamang ang sunspots nito at makikita natin ang pinakamalaki na siguro dito ay bahaging 3AR3599 or 3602 or 3603. Pero hindi kagaya ito ng mga nakaraang sunspot na napakalawak po. Malilit lamang pero may mga potential pa rin na magbubugayan ng CME
at plasma mula sa haring araw na magdudulot pa rin ng mga ilang minor geomagnetic field kung hindi man magkaroon ng solar radiation. At kung papansinin natin, in 2 hours, bahagyang umaangat ng konti o lumalakas yung solar wind. So after niya mag-release ng CME, siyempre magkakaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang speed, wind velocity. So dahil hindi naman potentially na malaki yung butas o yung sunspots sa haring araw at hindi naman malawakan yung ay naasahan niyang pagbuga ng coronal mass ejection, ay minor lamang ang posible nating mararama sa Earth kung ito ay maglalapit. Sa ngayon, wala tayong na-record na mataas na solar radiation base sa ating solar X-ray events chart monitoring. Halos 1 linggo, wala tayong naranasan na humigit pa sa C class at hindi man lang umabot ng M class. But at least medyo good news. Ang babantay lamang natin dito yung madalas na geomagnetic field o yung geomagnetic storm kapag nakakanti yung ating magnetosphere at nagkakaroon ng pababago, at nalalaman natin dito sa ating monitoring gamit ang ghost X-ray flux. At yung lalo na yung ating magnetometer. Yan, nagkakaroon ng instant changes yan. Sa ngayon, yung kanyang H-parallel and earthward ay wala pa naman masyadong nakikita na slick. So, abang-abang natin within today ay posibleng magkakaroon na naman ng steep yan kapag nag-arrive na po yung nirelease na plasma mula sa haring araw. Di pa natin alam kung gaano kataas yung K-index nito, just in case. Pero yung forecast, probably ay magkakaroon tayo na naman ng panibagong unsettled geomagnetic field forecast pagdating po ng March 9, 2024. Inaasahang magsisimula ito sa KP Index 3. So, abang-abang na lamang mga folks. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa mga posibleng uulanin. However, wala naman masyado sa halos buong bansa. At yung easterlies, magpapatuloy pa rin na iiral, lalo na sa bandang silangang parte ng Southern Luzon, Visayas, at ilang portions ng Mindanao. However, medyo mas umiiral kasi yung near equatorial trough dito, kaya may mga cluster ng mga kaulapan na naglalapit pa rin sa babandang Davao Region, Compostela Valley, and the rest ng ilang bahagi na rin ng Surigao del Sur. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light to moderate showers ito, since kokonti lang naman ang dumadaloy na kaulapan dito sa may bandang Davao Region at Sorsogon area. So magiging partly to mostly cloudy ang dadalas niyang maghapon, at asahan ng mga isolated na mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi sa bahagi na yan ng buong Davao Region. Pero sa norte ng Mindanao, lalo na sa Northern Mindanao area, ay magiging maaliwalas po maalinsangan, partly cloudy lamang ang mas madalas. Kabilang na ang Surigao, dyan sa parte ng Caraga area, mapaagusan man yan, at Surigao del Sur, magiging maariwalas at maalinsangan po ang magiging araw natin ngayon. Pagdating lamang ng hapon ay expected ang mga isolated rain showers so magdala po ng pananggalang hindi lang sa di inaasahang isolated rain showers, kundi sa tindig sikat talaga ng araw. Dahil asahan na mas mainit na po talaga ng tuloy-tuloy ang ating mararamdaman. Kabilang na ang Zamboanga Peninsula hanggang sa isla ng dyan sa baymbang Basilan ng Ulusulu ay huwag po masyadong magbibilan. Magkaroon man ng mga ilang light rain showers, typically mas mararamdaman yan sa hapon o sa gabi at madaling araw. And the rest naman ng Visayas, pataas na yun ang Southern Luzon, typically bandang silangang parte ng Bicol Region at Eastern Visayas, magiging partly cloudy ang magiging sitwasyon dyan, pero mangunguna ang maalinsangan at humid at overcast din na panahon. So wag masyadong magbibilad sa tindi sikat ng araw dahil mas matindi at mas masakit sa balat ang direktang sikat ng araw ngayong maghapon. Kabilang na ang buong areas ng Central Visayas, buong bahagi ng Negros Region, kabilang na ang Cabacolod at patawid ng Iloilo sa may bandang Panay Island, and the rest ng Rojas, Calibo at Malay. So damay na rin ang bahagi ng Leyte dyan, pati sa may bandang Tacloban. Kakaranas lamang kayo ng mga ilang partly cloudy ang iiral. So magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers lamang at hindi naman masyado nagtatagal. And the rest ng Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa, magiging mas maaraw at mas maalinsangan po ang magiging panahon natin. So typically, isolated rain showers lang din ang expected natin maghapon. Mula Bicol Region, dyan sa Camarines Norte, papasok na yun ang buong Quezon Province.
Batangas Laguna area o ng Calabarzon kasama na ang Metro Manila, Bulacan hanggang dyan sa may Central Luzon sa may Tarlac. Asahan din po ang tuloy-tuloy na maalinsangan, overcast at very humid din ang iiral. So wag po masyadong magbibilat. Asahan po natataas ang ating temperatura na naka-forecast nga po na aabot hanggang 35 degrees Celsius o bahagyang konti sa 35 degrees Celsius ang magiging temperatura natin. So iwasan na lang nating dehydrate mga folks. Wala na tayong magiging komento sa Hilagang Kanluran ng Luzon. Lagi na natin sinasabi yan ay matindi po ang tagtuyot ngayon dyan. So sa mga taga Ilocos, Lawag, La Union, Pangasinan at Zambales ay watchful na lamang at medyo tipid-tipid na po sa paggamit ng tubig dahil siguradong magkakaroon na ng problema tayo sa tubig sa mga susunod pang mga araw kung tuloy-tuloy na bumababa ang ating water dams. Lalo na sa bahagi ng Metro Manila mga buksa at inaasahan ko nang mararamdaman na ninyo na unti-unti humihina na po ang pressure ng inyong mga nawasa dyan. Dahil alam natin kapag kaganyan ay tinitipid na po ng ating mga water concessionaires ang pagre-release o pagdi-distribute ng ating tubig, lalo na sa city ng Kalakhang, Maynila. Dahil nga po sa lalo na ang Magat Dam ay talagang nasa critical na po talaga ang level ng tubig dyan, which is mostly nagsusupply yan sa atin sa Metro Manila. At dyan naman sa Northeastern Luzon ay despite na medyo maulap pa rin o partly cloudy, magiging maaraw at maalinsangan din ang iiral din yun yan maghapon. So, magkaroon man ng mga isolated rain showers, malilit na chance lamang ito. At kung pumasok man ang at least 16% na chance na umulan, mga light rain showers lamang ang madalas na iiral, kabilang na ang Basco, Batanes sites. Sa ulat lindol naman mga folks, so far wala naman tayong naitala na na-detect ng aking seismometer dito sa Caloocan ng stronger earthquake so far. Bagamat sa data feed ni PBOX ay mula kaninang 12 AM ay marami-rami na po na mga naitalang mga lower earthquakes o yung mga below magnitude 3 o magnitude 4 earthquakes. So wala pa naman tayong naitala na magnitude 4.0 pataas sa ngayon. At since kanina nga madaling araw nga po mga folks. So latest na po yung bagong mga data feeds na ito. So para sa month of March na talaga itong mga datas na ito na pumapasok. At talagang mapapansin natin, kalimitan talaga ang bandang Surigao del Sur ang talagang mas lindulin talaga mga folks. At mas marami sa kanila muna malalakas talaga ng mga paglindol. At typically mga magnitude 1 hanggang pataas na po ito. At mas marami palagi dito sa may bandang silangan ng Kagwait at hanggang bandang Hinatuan diyan sa off coast na yan. So marami yatang resort dyan sa area na yan. Ingat na lamang mga kababayan dahil talagang yanigin talaga ang bahagi ng yan At kung papansinin natin gamit ang ating fault line, itong fault line na ito, yung Philippine plate na yan, yung subduction plate na yan, talagang laging magalaw yan. Laging gumagalaw yan, papasok. So, typically, dalawa pa yung fault line. So, nagkakaroon ng multiple tectonic earthquakes. So, ingat na lamang just in case mga folks dahil talagang mas marami pa rin ang niyayanig sa bandang Surigao del Sur mga folks. Kung mapapansin ko lamang. Hindi gaya sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga bahagya lamang ang dami at kalat-kalat naman ito. Siguro pangalawa lang ang bandang dito sa may bandang Mindoro at Batangas area. Medyo marami-rami rin ang mga pagyanig. Pero hindi pa rin maikukumpara ang bahagi nito ng Surigao del Sur na talagang mas marami ang nililindol. Kung pagbabasehin natin sa historical earthquake sa area na yan, kung susukatin natin, o kung bibilangin natin automatically yung areas ng for the month of March, ayan. Kung susukatin natin yung area na yan, itututok natin ganyan. So halos sa total of 91 earthquakes na kaagad ang naitala sa bahagi na ng silangan ng Mindanao, especially ng Surigao del Sur. Approximate po yan base yan sa area na nakunan dito sa may pinaka-screen ng aking webpage. Yung area na yan. So mas marami dito at nagkaroon pa nga ng isang malakas-lakas na magnitude 5.4 dyan sa may bandang Kagwait, Surigao del Sur kaagad. So kauna-unahan kaagad ito na malakasang lindol na naitala na naman dyan sa may bandang Surigao del Sur.
So, all in all, kung susukatin natin ang kabuuan ng lindol ngayon sa buong bansa, at kung titingnan natin, nasa total of 207 earthquakes na po tayo. 199 dito from magnitude 2.0 hanggang 4.0. 7 dito ay magnitude 4.0 pataas, so medyo kakaunti pa. At isa dito ang naitala na magnitude 5.0 pataas, which is dito nga sa bandang southeast ng Caguay, Surigao del Sur, na nakapagtala sila ng magnitude 5.4. March 1 po ito. At naganap ito bandang 5:28 PM po ang naging pagyanig. So far ay konti pa lang naman, nasa 207 earthquakes pa lang naman tayo. Pero marami-rami na kaagad sa bahagi nito ng magnitude 2.0 pataas. Pero kakaunti pa lang so far ang magnitude 4 pataas. At nakapagtala agad tayo ng isang magnitude 5.0 pataas. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 6, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 6, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po. Pakisuyo na lang po at pakishare. At visit lamang sa ating Facebook page at visit lang din sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Typically lang naman ang ating alinsangan na iiran na ngayong buwan ng March. At bisitahin na lamang din ninyo kung gusto niyo malaman ang real-time feeds mula sa aking weather station sa Caloocan at syempre sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.